Isang magandang umaga po sa ating lahat at happy Sabbath po. Tayo po ay magsisimula sa ating Sabbath School Worship. Tayo pong wini-welcome ang ating pong mga visitor, lalo tigit si Pastor Modeo at ang kanyang pamilya. Welcome po kayo, Pastor, dito sa Rampono Church. Kami po ay nagagalak na kayo po ay makasama namin sa araw ng Sabado na ito. Tayo po muna ay mag-awitan sa may bilang 11, Wake the Song. Tayo po ay sama-samang umawit. Para po sa ating opening song, tayo po ay sama-samang tumayo at awitin po natin ang To God Be the Glory. To God be the glory, great things He has done. And love in the world that He gave us His Son. Oh yeah, that is life and atonement for sin, and open the life gate that only go in.
the Father through Jesus the Son, and give Him the glory, great things He hath done. Things He hath told us, great things He hath done. So in our rejoicing through Jesus the Son, but purer and higher and greater will be our wonder, our transport, when Jesus we see. Praise the Lord, praise the Lord. Let the earth hear His voice. Praise the Lord, praise the Lord. Let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory, great things He hath done. Bago po tayo lumuhod para sa ating panalangin, mga kapatid, nais ko po munang basahin ang aklat ng mga awit sa chapter 135 mula po sa verse 1 hanggang 3 po. Ang sabi po dito, mga kapatid, purihin ang Panginoon, purihin ang pangalan ng Panginoon. Magpuri kayo, mga lingkod ng Panginoon. Kayong nagsisitayo sa bahay ng Panginoon, sa mga bulwagan ng bahay ng ating Diyos. Sa 3 po, purihin ang Panginoon sapagkat ang Panginoon ay mabuti. Umawit sa kanyang pangalan sapagkat ito'y kaibig-ibig. Tayo po ay magalang na lumuhod, mga kapatid, para sa ating panalangin. Dakila naming Ama na nasa mga langit, tunay na kayo po ang aming Diyos na sinasamba sa oras na ito. May lalang ng langit at ng lupa, ang lahat na naririto sa mundong ito at nagpahiram ng aming buhay. Panginoon naming Diyos na makapangyarihan, aming ibinabalik po ang papuri at pasasalamat sa umagang ito. Kami po ay inyong ginabayan sa pagpunta rito at nakarating ng matiwasay. Sa pasimula po ng aming pagsamba, Panginoon, kami po ay nagpapakumbaba, tiklupluhod, simbolo ng aming pagmamahal sa inyo. Bilang inyong anak, Panginoon, kami po ay inyong tulungan sa araw na ito, na inyong itinakda bilang isang banal na araw upang sambahin ka. At ang oras namin, Panginoon, sa buong maghapon na ito, aming inihandog ang aming buhay upang sa ganun ay kaibig-ibig din po kami na makita nyo sa inyong banal na harapan. Kami po ay inyong patawarin naman sa aming mga pagkakasala. Kami po ay inyong tulungan upang maunawaan po namin ang inyong mga mensahe sa araw na ito. Pagpalain niyo po ang bawat isa at alalahanin ang mga kapatiran na papunta ngayon sa kanya-kanyang bahay-sambahan. Nawa po ay inyo silang ingatan. Salamat po, Diyos, kami po ay inyong pagpalain sa araw na ito. Ito po ang aming mga dalangin at pasasalamat, alang-alang sa aming Panginoong Hesus. Amen. Ayan, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat mga kapatid at happy Sabbath. God is good all the time. Yan. Maraming salamat po sa umagang ito na muli po tayo nagtipon sa bahay-sambahan at ini-welcome ko rin po ang ating mga bisita. Welcome po kayo sa Rampano Church. At akin pong babasahin ang pagkakasunod-sunod ng ating programa ngayong Sabbath School program. Ang chorister po natin ay pinangunahan tayo ni Sister Hansel Ligwa. Then ang ating opening prayer ay pinangunahan din po tayo ni Brother Dudes Beliejo. At ang iyo pong presider ay wala iba kundi si Mayra Ranis, ang iyong lingkod. At atin pong special song ay pangunahan tayo ni Brother Junjun Palmuni.
Ang ating mission spotlight ay ibibigay sa atin ni Brother Alvin Mascardo. At susundan po ito ng promotional talk ni Brother June Mascardo. At sa lesson review naman po ay pangungunahan tayo ni Brother Rone Ranes at closing song and closing prayer. So ito po yung pagkakasunod-sunod ng ating programa ngayong Sabbath School program. Naway ang Panginoon po ang ating mapapurihan sa buong araw ng Sabat na ito. At isunod na po natin ang special song ni Junjun Palmoni. Love you, Lord, for your mercy never failed me.
the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Love your voice. You have led me through the fire and darkness night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend, and I have lived of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Not my life laid down and surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Laid down and surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after me. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I'm gonna sing of the goodness of God. Oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Magandang umaga po sa ating lahat. Happy Sabbath po. Ang bahagi ko po ngayon ay Mission Spotlight. Tayo po ay nasa ikalawang Sabado na ngayong quarter. Ang pamagat po ng ating Mission Spotlight ay New Caledonia. At mamumula po pala ang spotlight nito sa New Caledonia. At ang pamagat po ay Diyos ang aking lolo. Ito po ay kwento ni Stanilas. So, si Stanilas po, lumaki siya sa isang Kristiyanong
tahanan na ugat po talaga nun ay mayroong kultura, pananampalataya at tradisyon. So siya ay, pangalawa po siya sa 8 anak, tapos during that time ay ang mama niya pa ay buntis. So 8 po sila, plus meron pang baby. So, dahil hindi kaya alagaan ng kanyang mga magulang, silang magkakapatid, ay pinapunta niya yung ibang mga anak sa kanilang mga lolo't lola. So, sa bahay ng kanyang si Stanilas, napunta siya sa kanyang lolo't lola na may spiritual na debosyon. So tuwing umaga, nagigising sila sa banayad sa amoy ng kandila na nagdiningas habang nagdarasal yung kanyang lolo't lola, habang nakaluhod na nagdarasal. Yung kanyang lolo ay makikitaan niya daw palagi na isang tapat na magagawa sa iglesia at nag-aalalay ng kanyang paglilingkod sa Diyos. Ngunit kahit bata pa noon, nakikita niya na yung lolo niya, nakatatak na sa isipan niya na bakit yung lolo ko naghihirap siya samantalang ganito yung katapatan niya sa Panginoon. Bakit bakit may mga paghihirap siya na nararanasan. So yun yung pagdududa na lumalaki habang nandoon sa puso niya habang siya ay lumalaki, habang siya ay palaki ng palaki, hanggang siya ay tumanda. So, noong siya ay naging kabataan na, si Stanlis, umalis na siya doon sa kanyang lolo at lola at bumaling siya sa paninigarilyo, pag-inom, tapos kalaunan ay natuto na rin siyang magnakaw. So, sa simula, maliliit pa lang yung mga krimen na maliit pa lang yung mga paghihimagsik na ginagawa niya, yung pagre-rebelde niya, pero kalaunan ay namuhay na siya sa krimen. Siya ay nasangkot sa mga pagnanakaw, yung mga pagnanakaw ng mga sasakyan at pagtutulak ng droga. So, natuto siya sa lansangan ng ibang hanay ng panuntunan. Mga panuntunang nagsasabing ang pinakamalakas lamang ang nabubuhay. Isang gabi ay parang merong pagbabagong nangyari kay Stanilas. So lasing siya at nasa likod ng manibela ng isang ninanakaw na kotse. Biglang narinig ni Stanilas ang isang boses sa kanyang puso. Kaya sabi po na, anong ginagawa mo? Ganito ba ang gusto mong maging wakas ng buhay mo? So nanginig siya kasi alam niyang hindi niya kaya ipagpatuloy ang pamumuhay sa ganitong paraan. Kinaumagahan, nagpasya siyang lumayo sa krimen at magsimulang muli. Bumalik siya sa kanyang bayan upang muling buuin yung kanyang buhay. Para sa kanya, hindi po ito madali kasi nga ay nasanay na siya sa buhay na nasa lansangan. Umabot din ng 1 taon at kalahati bago niya maiayos ulit yung kanyang pamumuhay. Pero dahil nga determinado si Stanilas sa edad na 18, sumali siya sa militar. Nagtapos ng pagsasanay at kalaunay nakahanap ng matatag na trabaho. Nang maglaon, may nakilala siyang isang babae at nagsimula silang magsama. Nagkaroon sila ng 2 anak at ang lahat ay naging maayos sa ilang sandali. Pero ay nagsimulang lumutaw ulit ang lumang sugat at hindi nalutas na sakit. Sila po ay nagkaroon ng tensyon sa relasyon nila ng kanyang asawa at sila ay naghiwalay. Hindi nagtagal, tinawagan ng ama ng babae si Stanilas at hiniling na bigyan siya ng isa pang pagkakataon. So pumayag si Stanilas pero hindi niya na alam kung ano pa yung aasahan niya doon sa kanyang asawa. Ang kanyang kapareha ay isang pamilyang lumaki sa Seventh-day Adventist. So kahit malayo siya sa simbahan, nagbabasa pa rin siya ng Biblia
araw-araw. Yun yung nakikita ni Stanislas. So sabi ni Stanislas sa kanyang asawa, gusto kong bumalik sa simbahan. Mali po pala. Sinabi ng asawa niya kay Stanislas, sabi niya, gusto kong bumalik sa simbahan. So sinagot siya ni Stanislas, sabi niya, bakit hindi? Sinubukan na ako ng lahat, marahil oras na para subukan si Jesus. Nagsimula siya magsimba noong Sabat, habang si Stanislas ay nagsimulang sumimba noong Linggo. Minsan, sumasama siya kay Stanislas, ngunit hindi si Stanislas sumasama sa kanya. Gayunpaman, nakikita nung babae na may nagbabago. May nagbabago na kay Stanislas. Si Stanislas ay mas kalmado na at mas masaya. Makikita na rin yung kapayapaan sa kanya na dati ay hindi niya na makita kay Stanislas. Isang araw, tinanong ng babae si Stanislas, sa kanyang asawa, tinanong ni Stanislas yung kanyang asawa, bakit maghapon ka sa simbahan? At bakit yung akin ay tumatagal lamang ng ilang oras? Yun yung katanungan ni Stanislas. Siya ay ngumiti lang yung asawa niya at sinabi, sumama ka sa aking pagsamba at maintindihan mo. So pumayag si Stanislas at ang unang Sabat niya ay, yun yung nagkapagbabago talaga sa buhay sa paraan ng pagsamba ni Stanislas. Ang mensahe ay umantig sa kanyang puso sa paraang hindi niya inaasahan. Hindi pa niya lubos na nanawaan si Jesus, pero may isang bagay na gumalaw sa loob niya. Inanyayahan siya ng pastor na magsimula ng mga pag-aaral sa Biblia at tinanggap iyon ni Stanislas. Habang binubuksan ni Stanislas ang Biblia, nagsimula siyang makahanap ng mga kasagot sa tanong ng mga bumabagabag sa kanya. Simula pa noong siya ay bata pa. Ang imahe ng Diyos na nasira ng pagdududa ay dahan-dahang gumaling. Napagtanto niya na ang boses ding iyon na narinig niya ilang taon na ang nakalipas, noong siya ay nagmamaneho ng lasing, ay muling nakikipag-usap sa kanya. Sa pagkakataong ito, sa pamamagitan ng kasulatan. Isang gabi, pagkatapos ng session ng pag-aaral, bumalik siya sa kanyang kapareha at sinabing, sa palagay ko ay may pananampalataya na ako ngayon. Sa wakas ay naintindihan ko na kung ano ang ibig sabihin ng maniwala. So hindi nagtagal ay nagpakasal din sila at nabigyan niya gang magkasama. So pagkatapos ng 2 taon, nag-enroll si Stanislas sa Universidad ng Adventist sa Fiji. So kung saan nakakuha siya ng degree sa teolohiya. Ngayon, naglilingkod siya bilang isang pastor sa New Caledonia at ang parehong isla kung saan nagsimula ang kanyang paglalakbay. Ngunit ngayon, naglilingkod siya sa Diyos ng kanyang lolo, hindi dahil sa tradisyon, kundi dahil sa pananalig, pag-ibig at personal na kaugnayan kay Kristo. Ang inyong 13th Sabbath offering, na kilala rin bilang Quarterly Mission Project offering, ay magkakaroon ng walang hanggang epekto sa buhay ng mga tulad ni Pastor Stanislas Winigui, at makakatulong ito na magtatag ng isang sentrong ng impluensya sa Wallis na natutulong sa mga Adventist na bumuo ng matulay na pagkakaunawaan at pakikipagkaibigan sa mga teritoryo ng New Caledonia Mission. Yun po ang ating pansimulibutang ulat ngayong araw ng Sabado. Muli po, happy Sabat sa ating lahat. Good morning, happy Sabat mga kapatid. Happy Sabat ni Sister Tiples, ang kanyang mahal na anak. Praise the Lord. Ito kayo. At si Sister, ang ating mga kapatid, Tatay Arman,
ang mag-asawa at ang ating sisters, sister si Nanay Suling. At salamat din sa pagkakataon na ito ay makapiling natin ang ating district pastor. Siya po ang ating district pastor ngayong sa loob ng 5 taon kung hindi siya madirektor. Kaya siya po ay kapalit ni Pastor Bal. Kasi bago umalis si Pastor Bal dito, nagbalik siya sa pagka-direktor. So ngayon, dahil dito siya ngayon, kasama ang kaniyang may bahay at kaniyang isang anak na malapit na magdalawa, ngayong sunod na buwan, siya ang ating kasama ngayon. Unang paglilingkod niya, pag talaga niyang nakaraang sabat doon sa Golden Valley, at siya ngayon ay first Sabat niya sa church, pinili niya tayo. Mapalad tayo mga kapatid. Praise the Lord. Si Pastor Jose, si Pastor Ju Modio, kaya kasama ang kaniyang may bahay. At ngayon, dahil ikot-ikot siya sa buong distrito, lubos-lubos na ang kaniyang paglilingkod. Nakahanda na siya sa lahat at siya ang ating mapakinggan promotional talk para sa umagang ito. Salamat po at happy Sabbath. Happy Sabbath mga kapatid. Purihin po ang Panginoon. Salamat Kuya Jun sa inyo pong pagpapakilala. I think majority po sa nandito ay kilala ko na rin naman. Na-meet ko na sila Ate Yuli. Hindi na po kayo nakabalik sa Napsan. Oo. At ako po ay masaya na noong 2017, nung ako po ay nag-associate sa distrito, wala pang rampano. Wala pang church. Pero nung ako po ay bumalik, narito na po at napakaganda po ng inyong iglesia. Purihin ng Panginoon na ang gawain ng Diyos ay lumalago, mga kapatid. Patunay na ang kanyang pagbabalik ay nalalapit na. Amen? Ngayon po ay unang Sabbath po namin sa district. Sa mga hindi po nakakakilala o nakakaalam, kami po ay nanggaling sa Puerto C District. Ang sakop po namin noon ay mula Mangingisda, Los Biminda, patungo doon sa West Coast. Kulandanum ang pinakadulo, mga kapatid. Okay? At naglingkod kami doon for 3 years, almost 4 years, mag 4 years sana ngayong taon. July. Ngunit dahil ang gawain po ay lumalago at ang pastor ay nagkakaroon po ng transition, pag lilipat ng mga assignment, ako po ay nailipat dito po sa Puerto Princesa. Blessing din po mga kapatid dahil ang aking asawa ay siya'y buntis. At mahirap na siya po ay maiwan-iwan. No? At siya po ay nagtatrabaho sa Adventist Hospital as nurse. Kaya pinupuri po namin ang Panginoon na kami po ay nandito. Mga kapatid, ang atin pong Sabbath School promotion, sang-ayon po sa sinabi ng atin pong elder, ay nakasentro po sa improvement. Sabbath School improvement. And to start with, nais ko pong basahin ang
nakatala sa aklat po ng Ikalawang Pedro. Ikalawang Pedro, 2 Peter, chapter 3, verse 18. Okay? 2 Peter chapter 3, verse 18. Sabi ng Biblia sa King James Version, but grow in grace. Kung meron pong Bible, electronic Bible, po pwede pong kung meron. But grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. To Him be glory both now and forever. Amen. Tayo po'y manalangin. Heavenly Father, ngayon po ay bubuklatin po namin ang inyo pong Biblia, ang inyo pong mga salita. Samahan kami na amin pong maunawaan ang mga salita po ninyo upang kami po ay lumago sa aming paglilingkod at ang amin pong Sabbath School ay lumago. Patawarin kami sa aming pagkakasala sa pangalan ni Jesus. Amen. Nung tayo po ay nasa elementary, sa atin pong science subject, tatanungin po ng ating guro, okay, class, you give me an example of living things and non-living things. Ano po yung living things? Ha? Of course, nabubuhay. Example ng mga living things. Plants. Animals. Basta't lahat po ng mga may buhay, that's living things. Yung non-living things naman po ay mga bagay na hindi nabubuhay. Walang buhay. Halimbawa, upuan. Hindi naman nabubuhay ang upuan. Okay? Maliban kung yung iyong tatay ay iyong inuupuan, living things yan. Pero hindi mo naman inuupuan. Now, mga kapatid, malinaw na ang mga bagay na buhay or ang mga bagay or ang living things, ang mga bagay na buhay ay nag-grow, lumalago, mga kapatid. Okay? One time, ako ay hindi naman mahilig magtanim. Kami po'y walang farm. Yung kinalakihan ko pong lugar ay yung lupa doon na pinagtirikan ng aming bahay ay lupa yon ng medyo related pa sa amin pero hindi na ganoon kaano. Kaya maliit lang. One time ako po ay nagbili yung nanay ko ng alugbate, Kuya Ronnie. At itinanim ko yung tangkay ng alugbate. Kasi pagka mahirap, kailangan mayroong pananim para pagka lumago yon, mayroong ulam. Kahit papaano. So yung tangkay, giugbok na ko dito sa yuta. Binungkal ko yung lupa, nilagay ko yung tangkay, hindi ko naman alam papaano Sa akin ay ganun lang, wala namang YouTube pa noon. Nagtanim ako at Yuli, yung tanghali baga? Oo. So dapat pala magtanim, it's either umaga, hapon. Oo. Tanghali ako, tanghali, hapon, after lunch. Nilagay ko, tapos inanuhan ko ng tubig. Ang akala ko ay mabuhay, pagkaraan po ng ilang araw, nalaos ang alugbate. Sabot, mo Bisaya, dire? Okay. Ako po'y taga Mindanao. 2014, nakarating po ako sa Palawan. So, hindi po nabuhay, mga kapatid. Namatay yung alugbate na akin pong tinanim. Alam po ninyo, kapag ang isang bagay ay walang buhay na mamatay. Kayo po ba'y naniniwala doon? Ganon din po ang atin pong spiritual na kalagayan. Spiritual na katayuan, mga kapatid. If we are not growing, the next step, ang susunod na mangyayari ay we will die. Pagka hindi po tayo lumalago sa atin pong relasyon sa Panginoon, sa atin pong spiritual life. Kaya, ang panawagan po sa atin ngayong umaga, God calls us to grow. Amen? God calls us to keep on growing.
Meron pong lumago na, ang paglago po kasi ay hindi hihinto. Right? Kapag ikay lumago na nung tinanggap mo si Jesus, pero ikaw po'y nag-stagnant, right? Hindi ka na nagbabasa ng Biblia, hindi ka na nananalangin, hindi ka na umaattend ng Sabbath school, hindi ka na umaattend ng midweek, vesper ka dahil busy ka, mga kapatid, you are aiming to die. You are aiming to die. So let us keep on growing. Let us keep on improving. Ako po'y wala naman kaming kakayanan na magkaroon ng, mahilig po kami sa music. Mahirap po kami, wala kaming, may gitara kami noon na luma, pero bata pa ako noon, hindi ko pa kayang anuhin. Tapos, wala kaming mga piano, wala kaming sax, etc., etc. Pero nung nagka-interest po ako, yung pinsan namin, merong gitara, hinihiram ko, Kuya Ronnie. Hinihiram ko. Tapoy-tapoy ko, tulog ka chords. Dahil gusto kong lumago sa pagtutugtog ng gitara, every time na ako'y uuwi mula sa school, pumupunta ako doon sa akong aking tiyahin, at hinihiram ko yung gitara at ako ay nagigitara. Hanggang sa nakakatugtog na ako ng kanta, pabalik-balik lang naman yung chords. Kung mag-start ka sa D, ang kasunod ay G, ang chorus ay G, ang kasunod ay, di ba? Pabalik-balik. Hanggang sa ako po ay natuto. Pagdating ko nung ako'y nag-aral ng college, yung mga mayayaman ay nagpa-piano lesson. Working student ako, wala man kaming pang-piano lesson. Kaya pagka wala na akong trabaho, inuupuan ko yung lesson, yung piano sa auditorium, at ako po'y nagsisimulang magtugtog-tugtog kahit papano. Nung ako'y nag-student LA sa Davao, yung quarter naman ay parang ganito. Oo, may piano. Wala pa nga lang sigurong piano dito. Wala pa, pero magkakaroon na. Amen? Okay. So, every worship, wala namang magtutugtog. Uupuan ko yung piano, tapos sisimulan kong magtutugtog ako, hanggang sa natapos yung canvassing for 2 months, natuto na ako. Pero yung simple lang, very confident na ako, hanggang sa mga kapatid, ine-exercise ko, hanggang sa hindi naman ako magaling, at nakakatugtog lang kahit papaano, mga kapatid. So, yun po yung you keep on improving. Dahil kung hindi mo gagawin yon, mamamatay po yung iyong natutunan. Magaling kang magsalita noon, magaling kang mag-Bible study noon, ihinto mo yan. Pagbibigyan ka ng part, pagbibigyan ka na, may Bible study tayo, ayaw mo na, bakit? Hindi mo na sa ulo yung mga talata. Right? Hindi mo na kayang magsalita. Kayang-kaya ng iyong isipan, pero pagdating po ng ikay nasa pulpito na, mental block ka na. Sabi ng isang kapatid, nung nasa San Vicente ako, yung elder noon, si Kuya Abyong, kilala ni Kuya, naging elder siya, nagsasalita siya. Nung hindi niya na-exercise, bakit? Dahil nagkaroon siya ng sakit. Nung pag siya po ay bibigyan na ng part, sabi niya, hindi na niya. Bakit? Dahil hindi na na-exercise. At of course, nagkaroon po siya ng karamdaman. But he's a faithful Seventh-day Adventist church member, mga kapatid. So, let us keep on growing. Let us keep on improving. Especially, mga kapatid, we're improving, we are keep on growing to be more like Christ. Amen? Kasi kung gusto mo lang ma-improve ka, magaling kang magsalita, magaling kang mag-umawit, but you are not living like Christ, something is missing. Magaling ka magsalita dito, pero kapag ka makikitungo ka naman sa kapwa, ay backslide naman. There's something wrong. You are keep on growing, you are keep improving to be more like Christ. Amen? To be more like Christ. At ang improvement, mga kapatid, hindi nagsisimula sa malaking step. Start sa maliit lang. Nung ako'y nagsimulang mag-saxophone, sabi ko, nung nakagraduate na ako, naka-work na ako dito, gusto ko mag-saxophone kasi gustong-gusto ko noon. Walang chance, wala akong Kaya wala akong saxophone noon, pero ang gamit ko kamay. Ang tawag doon sa amin ay supsupon. Hindi saxophone. Kung gusto niyong marinig, sa susunod siguro, supsupon. O kasi, ang gamit ay bibig at kamay.
Pero nung nagkaroon ako ng kaunting, bumili ako ng saxophone, nagpasimula sa maliit. Tapoy-tapoy, mupyaik pagamay. Gusto ko sanang makatugtog kaagad nung kagaya nung sa kaibigan ko na performer siya. Pero hindi po pwede. Gradual. Ang problema sa akin, nung natuto na ako, tumutugtog na lang ako pag may invitation, may kasal. Pastor, tugtog ka sa kasal ko. Diha pa ako magkarakara mag-practice. Oo. Ang maganda doon, at least everyday makatayhop ka. Pero ang ginagawa ko, dahil busy nga, wala. Hindi ako gaano nag-improve sa aking pagtutugtog ng saxophone, mga kapatid. Improvement isn't always mean doing bigger things. No? Minsan, it means doing even a small things. Small things. Simula ka sa maliit. Gusto mong maging giver? Huwag kang magbigay ka agad ng 1,000. Well, kung ang estado mo ay hindi naman ganun ka, gusto mong maging giver? Pasimulan mo sa Kasi kung minsan, kapag ka nagbigay tayo, tapos out of lang, nangihinayang tayo, ba't ba ako nagbigay? Oo. Hindi ka nagpaalam sa asawa mo, yung naibigay mo ay pambili pala yun ng ulam, bigas. Well, the Lord will bless us. Pero, we can start in small things, mga kapatid. Simula po tayo sa maliliit na bagay. Now, we are talking about our Sabbath school. Ang atin pong relationship sa Panginoon. Kumusta po yung spiritual life po natin? Kumusta po yung prayer life natin, mga kapatid? Nakakapag-pray pa po ba tayo bago matulog? Nakakapag-pray pa po ba tayo after? Makakapag-pray pa po ba tayo sa ating pagkain? Nakakapag-pray pa po ba tayo bago tayo umalis ng ating tahanan? Maliit na bagay lang po yan. Pero kung hindi po natin yan gagawin, maaapektuhan po yung spiritual life po natin. Kamusta po yung pagtitimpi po natin sa ating kapwa? Pagka nakarinig po ba tayo ng medyo matulis na salita laban para yung po point sa atin ay nagre-react kaagad tayo? Or tayo po ay nakikinig muna, pinapakalma yung ating sarili, Lord, ano yung tamang salita na aking bibitawan? Kamusta po yung pag-aaral po natin ng salita ng Panginoon? Every year, may Bible naman na po ako, pero every year, ang ko is, bumibili ako ng Bible. Kasi magandang basahin yung bagong Bible. Every year, bumibili ako ng Bible, mga kapatid. May Bible na ako, iba't ibang version. Pero pagka punta ko sa PCBS or sa National Bookstore, pag may nagustuhan akong Bible, binibili ko. Ngayon, this year, ito yung nasa akin. Ito yung binili ko. And I am enjoying reading this Bible, mga kapatid. Dahil hindi po tayo tumitigil sa pag-learn. Sabi ng professor ko, basahin niyo ang Biblia nung estudyante pa ako. Sabi ko, grabe yung professor namin. Paulit-ulit niya binabasa yung Biblia. Magaling na siya. Marunong na siya. Biblical interpretation. Kami na mga estudyante, ako na estudyante, parang ayaw kong basahin pa. Kasi nakakatamad. Pero siya, na malaki na yung nalalaman niya, malalim na yung nalalaman niya, siya pa yung mas lalong nag-aaral. Kumusta po yung pag-aaral natin sa salita ng Panginoon? Are we growing? Are we keep on improving? Mga kapatid, we don't stop changing. 2026 na. Bagong pagkakataon na baguhin po natin sa tulong ng Panginoon ang ating pong buhay. Kung dati po ay magalitin tayo, ngayon ay improve po natin. Mas lalong magalitin na. Ganun na ba? Hindi. Mag-improve po tayo, mga kapatid. Another day, a new morning is a new opportunity to be changed, mga kapatid. Now, as a church,
pwede po nating tanungin. Sino po yung Sabbath School leader po natin? How can our Sabbath School improve? Pastor, dapat marami tayong programa. Pastor, dapat... Is that so? Ang Sabbath School natin ngayon, mga kapatid, ang ano natin is Sabbath School alive. Dapat alive. Pero hindi ibig sabihin, okay? Hindi ibig sabihin na gusto nating alive, napakaraming program, napakaraming gimmicks. Bakit? Para ma-attract ang mga kapatid. Pero ang simple po, mga kapatid, upang mag-improve yung ating Sabbath School, kinakailangan mag-improve yung spiritual life natin. Amen? Reading the Bible, praying, ang theme natin, the whole Quinquennium, grounded in the Bible, focused on the mission. Grounded in the Bible, focused on the mission. How can our Sabbath School improve? Paano mag-improve yung ating Sabbath School? Mga kapatid, can we reach out more missing members? Now, there was a story na akin pong narinig. And that story, sabi ng quotation, the biggest room in the world is the room for improvement. Amen? The biggest room in the world is the room of improvement. Ilan po sa atin ang nais mag-improve pa? Amen? If we want to improve, mga kapatid, if we want our Sabbath School na mag-improve, tayo po'y sama-samang lumago sa atin pong pananampalataya. Tayo po'y sama-samang maging matibay sa atin pong relasyon sa atin pong Panginoon. At ako'y nakakasiguro na ang taong ito ay magiging mabunga kapag ang bawat isa po sa atin ay magkaroon ng mas malalim na relasyon sa Panginoon. Pagpalain po tayo. Ayan, maraming salamat po sa promotional talk ni Pastor. Isunod na po natin ngayon ang lesson review na pangungunahan ni Brother Rooney Ranes. Hanggang ano lang po, yung lesson po natin is hanggang 10 lang po. Happy New Year, mga kapatid. Ako'y natutuwa sapagkat muling nakakasama ko kayo at malaking bagay at pagpapala na aking naranasan. Lalo't higit na nabalitaan ko na ang aking napaka-kaibigan at parang anak na siya palang na-assign dito sa atin ngayon, sa where to be. Mga kapatid, time natin ngayon ang lesson. Ang ating pang oras ay alas 9:25. Napakahalaga ang ating lesson na pag-uusapan ngayong umaga. Napakaganda. Kasi ito'y patungkol sa dalangin at pasasalamat sa Panginoon. Ngayon, dahil nandito ngayon ang ating masigasig na ating district pastor, ay atin pong pakinabangan ang panahon at gusto kong marinig natin ang kanyang tinig sa pagtatalakay ng ating lesson at tayo pong lahat ay makinabang. At kung mayroon po tayong mga katanungan at dagdag, mga kapatid, gawin po natin para sa lalo nating maunawaan
matutunan ang pangungusap ng Diyos ngayong umaga. So, aking ibigay ang panahon muli, no, sa ating District Pastor, Pastor Jose Murillo. Tayo po'y manalangin. Dakila naming Diyos, amin pong muling sasariwain ang amin pong mga napag-aralan sa tahanan sa pamamagitan po ng aming Sabbath School lesson. Samahan kami at naway ang mga leksyon na amin pong matututunan ay amin pong maisabuhay habang kami po'y naghihintay sa inyong malapit na pagdating sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. Ang oras po ay hanggang 10 lang po, ano? Okay. So, pagsisikapan po natin. Ita-time out din yan ako ni Mrs. pagka lumampas ako. Now, reasons for thanksgiving and prayer. Ang aralin po natin ito, mga kapatid. By the way, kung nais nyo po ng lesson, sabihin na lang nating summary every week. Puntahan nyo po yung page ng SLPUM, Southern Luzon Philippine Union Mission, at nandun na po yan, nilagay po nila yung pinaka-lesson for this whole week. Ang atin pong aralin ngayong week na ito, mga kapatid, reasons for thanksgiving and prayer. Marahil, ang bawat isa po sa atin ay nananalangin. Ang bawat isa sa atin, hindi marahil, talagang ang bawat isa sa atin ay nananalangin talaga. Amen? Okay. At may mga rason kung bakit tayo nananalangin. Bakit ba tayo nananalangin? Wala bang rason? Meron, mga kapatid. Kasi walang laman yung ating panalangin kung walang rason na tayo po ay nananalangin. So sa araling ito po ay nakatuon sa paraan ng pasisimula ni Apostol Pablo sa kanyang sulat. Kung mapapansin po ninyo, ang sulat ni Pablo ay pinasisimulan niya sa pamamagitan ng reklamo. Tama ba? Hindi. Right? The whole book or Pauline's epistle, yung Philippians, mga kapatid, ngayon, ay hindi pinasisimulan ni Apostol Pablo ang kanya pong pananalita sa pamamagitan ng reklamo. Hindi niya pinasisimulan sa pamamagitan po ng mga negatibong pananalita. Bagkus sa pamamagitan ng pasasalamat at panalangin. Kahit siya po ay dumaranas ng matinding pagsubok. Saan si Apostol Pablo nung kanyang sinulat ito? He was in prison. Ilan po sa inyo ang nasubukan ng makulong? Wala pa. Ang makukulong pa lang, wala pa rin siguro. By God's grace, mga kapatid. Pero si Pablo, he was in prison when he wrote this letter, mga kapatid. Okay? When he wrote this letter doon sa church sa Philippi. So dito po, makikita po natin na ang ipinapakitang tema po ng ating leksyon ay tunay na kagalakan ng isang Kristiyano, na ang tunay na kagalakan ng isang Kristiyano pala ay hindi nakabatay sa kalagayan ng buhay, kundi sa ano? Kundi sa tiwala sa gawain ng Diyos sa kanyang sinimulan at tatapusin. Now, gusto kong basahin itong key text po natin. Philippians 1 verse 6, ako'y lubos na nagtitiwala na ang mga nagpasimula ng mabuting gawa sa inyo ay siya ring
tatapos nito hanggang sa araw nino Jesucristo. Sino ang nagpasimula? Jesus Christ. At siya rin ang tatapos. Okay, tuloy natin. Meron lang po itong 3 points, mga kapatid. Pero pagsisikapan ko po na by 10, matatapos na po tayo. Ang pasasalamat po ni Apostol Pablo ay hindi pagwawalang bahala sa mga problema. Tayo po ay nananalangin, nagpapasalamat. Nangangahulugan ba na tayo ay walang mga naranasang problema? Hindi po. Nagpapasalamat tayo dahil saan? Sa kabutihan ng ating Panginoon. For sure, si Kuya Ronnie, malaki ang pagpapasalamat nito. Nagpapasalamat tayong lahat, pero malaki yung kanyang pagpapasalamat. Di ba, Kuya Ronnie? Nasa kabila po ng nangyari sa ating pong buhay, anumang naranasan po natin, hindi po nakatuon doon ang atin pong isipan. Hindi rin po bulag sa pag-asa. Ewan ko kung may mga tao na hindi na nagpapasalamat sa Panginoon, pero meron siguro. Nagsawa ba sila sa pagpapasalamat o nakikita nila na parang wala silang dapat ipasalamat? Pero matindi si Apostol Pablo, mga kapatid. Bakit nagpasalamat si Apostol Pablo? Sabi po ng ating lesson, nakikita niya ang nasimulan ng Diyos. Kaya siya nagpapasalamat. At ipinanalangin niya na kung ano yung nasimulan ng Panginoon, siya rin kanyang tatapusin. Amen? Kung ano yung nasimulan ng Panginoon sa atin pong buhay, tatapusin yon ng Panginoon sa atin pong buhay, mga kapatid. At ang pasasalamat po, mga kapatid, ay isang gawain ng espiritual na pag-unawa. Kung hindi mo mauunawaan, Kuya Rudy, kung bakit ang isang bagay ay nangyari sa iyo, hindi ka makakapagpasalamat. Because gratitude ay isang gawain ng espiritual na pag-unawa. Sa atin po na nauunawaan natin ang kalagayan ng sanlibutan. There is a war between good and evil. Na ang sakit, ang karamdaman, ang trahedya, ang anumang pagsubok ay pinapahintulot ng Panginoon upang tayo po ay mas lalong magtiwala sa Kanya. At alam po ninyo, binabago po ng pasasalamat po natin yung paningin po natin. Yung pananaw po natin, mga kapatid, kung papaano natin tinitingnan ang pagsubok. Kung papaano natin tinitingnan yung mga kapatid natin sa pananampalataya. Kung papaano po natin tinitignan ang direksyon ng iglesia. Binabago po ng pasasalamat. Ngunit kung ikaw ay tatayo dito sa harapan, ang palaging mamumutawi sa iyong bibig ay puro negatibo, puro doubt, puro paninira. Mga kapatid, there's something wrong. You're not growing spiritually. You are not growing. Dahil ang isang taong merong spiritual na pag-unawa, para sa kanya, ang isang bagay na nangyari, bagaman hindi kaaya-aya, na priso, nakulong si Apostol Pablo, but he keeps on praising the Lord. Yung gratitude ay nandun, mga kapatid. Kung papaano natin tinitingnan ang bagay. No? So, dito sa ating lesson, napaisip ako sa isang katanungan. At pwede po ninyong sagutin ito sa inyong personal na buhay. Kapag dumarami po ang ating mga problema at para bagang hindi na malinaw ang mga plano, tayo ba ay unang nagrereklamo o unang nananalangin?
Ilan po sa atin ang hindi nakaranas ng pagsubok? Wala. Tayong lahat ay nakakaranas ng pagsubok. Pero ilan po sa atin ang nagpapasalamat muna? Ha? O ilan po sa atin ang nagrereklamo? Kuya Ron No? Parang mahirap magpasalamat, Ate Yulia, no? Kapag parang hindi naman maganda yung nangyari sa iyong buhay. Pero ang paanyaya sa atin ng ating lesson, ang paanyaya sa atin ng ating lesson, pasasalamat, pasasalamat at pananalangin. There are reasons, a lot of reasons, mga kapatid, kung bakit kailangan nating magpasalamat. Okay? Gratitude. Ang pasasalamat ni Apostol Pablo ay nagmula po sa pakikipagkaisa po niya sa Ebanghelyo. Sabi dito, fellowship fuels gratitude. And Paul rejoices over their fellowship in the gospel ever since the first day. Meaning, gratitude deepens when ministry is truly shared. Tayo po bang lahat ay nakikiisa sa gawain ng Panginoon? Pansinin po ninyo, kung sino po yung nakikiisa sa gawain ng Panginoon, yun lang din po ang lumalago sa pananampalataya, mga kapatid. Dito po, nagpapasalamat si Apostol Pablo dahil ang mga taga-Pilipos ay kasama niya sa gawain ng Ebanghelyo. Mga kapatid, si Apostol Pablo ay isang pastor. Meron siyang gratitude, nagpapasalamat siya. Bakit? Dahil ang mga taga-Pilipos ay kasama niya sa gawain ng Ebanghelyo. Mga kapatid, kung ako si Pablo, tunay nga naman na ako'y magpapasalamat. Pasasalamatan ko ang iglesia ng Rampano dahil kasama ko sila sa gawain. Amen? Hindi lang ang mga opisyalis ng iglesia, lahat ng kaanib ng iglesia, maging ang nagnanais pa na maging kaanib sa iglesyang ito. Okay? Hindi lamang tagapakinig, okay? Kundi kaisa sa gawain ng Panginoon dahil mas lalong lumalalim ang atin pong relasyon sa Panginoon, ang ating pasasalamat kapag ang ministeryo ay sama-sama nating ginagampanan. Amen? Nagkaroon kami ng crusade. Okay? Sabi nung nasa committee ng food committee. Okay? Bawat gabi ay i-assign natin ito sa mga miyembro ng iglesia. Nakalagay na. Sa isang gabi, mga family na ganito. Sa sunod na gabi, may family na ganito. Ang hindi nila alam, meron silang hindi nasama sa magpapasnacks. Kasi ang iniisip naman nila, ay baka ito ay ayaw din, baka magtampo na ilagay natin. Mga ganun ba? Kasi hindi pa naman ganun katagal pa siya saan. Nag-private message sa pastor, Pastor, pwede po bang sumali kami sa magpapasnacks? Sabi ko, maganda ito Kasi hindi siya nalagay doon sa mga grupo. Kaya dapat mailagay. Kaya sabi niya, Pastor, sasali po kami sa magpapasnacks. Diba? You see, mga kapatid. Bakit? Nakita niya na kapag siya involved, okay? Pagka siya involved, siya ay lalago sa gawain ng Panginoon. Yun ang pinasasalamatan ni Apostol Pablo, mga kapatid. Isa sa pinasasalamatan niya dahil ang mga taga-Pilipos kasama niya sa gawain. Hindi lamang ang isa, hindi lamang ang iilan, kundi lahat ng kaanib ng iglesia ay kasama niya sa gawain. Nagpasalamat din si Pablo dahil hindi dahil perpekto ang iglesia. Perpekto po ba ang iglesia natin? Hindi po. Kaya wag po tayong maghangad. Kung ang tinitingnan po natin, perpekto yung ating iglesia, madidismaya po tayo.
At ang mangyayari po sa atin, tutuligsain po natin yung mga nangunguna po sa atin. Sisiraan po natin yung mga nangunguna sa atin. At ayaw yun ng Panginoon na Espiritu. Si Apostol Pablo, nagpasalamat si Apostol Pablo, hindi dahil perfecto ang iglesia, kundi dahil ang Diyos ay may nasimulan na sa iglesia at ang sabi, ang kanyang nasimulan ay kanyang tatapusin, mga kapatid. Minsan kasi iniisip natin na parang tayo ang tatapos sa gawain. Tayo ang magaling. Tayo ang may kakayanan. Kaya pagka hindi nasunod yung nais po natin, ayaw natin doon sa mga nagpapatupad. Ay hindi ganun, mga kapatid. No? Ito po. Ang ating pagtitiwala ay nakasalalay saan? Sa galing po ba natin? O sa katapatan ng Diyos? Hello? Ay, Sabbath school lesson po ito ha. Hindi lang by class pero we are in Sabbath school. Hindi nakabatay po sa anumang kakayanan meron tayo, kundi ito po ay dahil sa katapatan ng Diyos. Mga kapatid, hindi sa bilis ng paglago ng iglesia. Hundreds of baptism, hindi gano'n. Kundi sa katapatan ng Diyos, mga kapatid. At higit sa lahat, dito po, sabi ng ating lesson, ang pasasalamat ni Apostol Pablo ay nagmumula sa pagmamahal ng isang pastol. Siya ay pastor. Ha? Siya ay pastor, kagaya ko. Ang pasasalamat ni Apostol Pablo ay nagmumula sa pagmamahal ng isang pastol na hinubog ng puso ni Kristo. Ha? Kailangan pala sa isang pastor ang pagmamahal sa kanyang mga tupa. Kailangan yun, mga kapatid. Okay? Dahil yun po ang karakter ni Kristo. Gaano man kasutil natin, mahal pa rin tayo ng Panginoon. Amen? Kaya sa atin, ng mga church leaders, nandito yung mga elders natin, mga kapatid, mahalin po natin ang ating mga miyembro. Mahalin po natin ang iglesia. Bakit? Dahil ito po ang itinuro ng atin pong Panginoon. Dahil ang mapagpapasalamat na iglesia ay hindi iyong walang problema, kundi iyong nagtitiwala sa gawain ng Diyos sa mga tao. Bakit ba nagpapasalamat ang ating iglesia? Nagpapasalamat ba tayo dahil walang pagsubok ang iglesia? Dahil walang kahinaan ang iglesia? Marami pong iglesia nagkakaroon ng division. Matitigil po ba ang pagpapasalamat natin dahil hindi perpekto yung ating iglesia? Dahil si elder ay ganito? Dahil si pastor ay ganito? Dahil ang miyembro ay ganito? Hindi po. Ang mapagpapasalamat na iglesia ay iyong walang problema, kundi iyong nagtitiwala sa gawain ng Diyos sa mga tao. 6 slides lang po ito, pang-4 na slides na po. At ang tunay na pasasalamat ay humahantong sa ano? Humahantong sa espiritual na ano yan? Growth. Ang tunay na pasasalamat ay humahantong po sa espiritual na paglago. Pansinin po ninyo, yung kapatid na ang palaging namumutawi sa bibig, Lord, salamat. Lord, salamat. Panginoon, may pagsubok, ngunit salamat. Lumalago sa gawain. Hindi nawawala sa church. Hindi umaalis sa church. Kahit sinusubok. Bakit? Dahil ang pasasalamat ay humahantong. Saan humahantong? Humahantong sa paglago, spiritual na paglago, mga kapatid. Meron bang bunga ang mga pagsubok? Meron wala? Dahil kung wala, mali si Apostol Pablo. Ha? Meron bang bunga ang pagsubok, mga kapatid? Meron! Ang pagkakakulong ni Apostol Pablo ay hindi nakapigil sa Ebanghelyo. Sa halip, ano nangyari? Ha?
Ang mga tanikala ay naging daan. Kahit siya po'y nakakulong. Ang hirap ay naging instrumento ng Diyos, mga kapatid. Lumago pa rin. Lumago pa rin, mga kapatid. Hindi nakapigil sa Ebanghelyo. Ngayon, kapag meron po bang pagsubok ang church, napipigilan ang evangelism ng church? Nakakalungkot dahil napipigilan. One time, nag-meeting ang isang pastor sa church board member. Mga kapatid, magkakaroon tayo ng gawain. Magkakaroon tayo ng crusade. Ang care group ay ating gagamitin. Alam niyo, sabi ng isang kapatid, dahil galit siya sa pastor, Pastor, parang mahirap po ang lugar na yan. Yung care group po natin ay hindi naman po kaya. Wala po tayong budget. Kasi mga kapatid, negatibo. Negatibo. Bakit? Bakit? Tinitingnan yung mga pagsubok na hadlang upang hindi magtagumpay ang gawain ng Panginoon. Ngunit kahit meron pong pagsubok ang iglesia, kahit may pagsubok ang bawat sa atin, hindi po mahahadlangan, hindi mapipigilan ang Ebanghelyo. Kadalasan, ito po ang punto ng ating lesson, kadalasan, ginagamit ng Diyos ang mahihirap na kalagayan upang magbunga ng kanyang layunin. Bang layunin ng Panginoon? Bakit pinahintulot ng Panginoon na makulong si Apostol Pablo? Tandaan po natin na ang salita ang siyang gumagawa. Ang Ebanghelyo ay tinawag na salita ng katotohanan sapagkat ito po ay namumunga, nagbubunga. Nandito kaya tayo sa iglesyang ito kung hindi po tayo naabot ng Ebanghelyo? Wala po. Ilan po sa inyo ang converted Seventh-day Adventist? Ilan po sa inyo ang born in an Adventist family? Yung isinilang kayo, Adventista na yung mga magulang ninyo. Oh. Sabi ng isang pastor, wala namang born Adventist dahil nung ipinanganak ka, hindi ka naman hindi ka naman baptized na. Pinanganak ka sa Adventistang tahanan. Yung aking magulang ay marami silang relihiyon. Sila po ay napaabutan lang ng Ebanghelyo noong sa aking panglimang kapatid. 8 kami sa panglima. Doon napaabutan ng Ebanghelyo. Ngunit kung hindi napaabutan, nasa pananampalataya kaya kami ngayon? Wala po. Wala po. Okay? Ang Ebanghelyo po ay tinawag na salita ng katotohanan sapagkat ito po ay nagbubunga, namumunga, lumalaganap. Hindi lang po tayo dito sa hindi lang po tayo dito sa Rampano. Amen? Tayo po ay pupunta sa ibang, palagi naman kayo nag-evangelism, pero hindi po nag-stop yung atin pong pangangaral. At least a year, my dear family, my dear church, tayo po ay magkakaroon ng evangelism. Nagbubunga ng pananampalataya, pag-ibig at Sabi nung isang kapatid, Pastor, kailan tayo ulit mag-crusade? Sabi nung pastor, kaka-crusade lang natin. Pastor, kailangan nating crusade. Bakit? Kasi pagka may crusade, Pastor, ang mga kapatid ay nagkakaisa. Amen? Parang ayaw niyo ng pagkakaisa. Sabi nung isang kapatid, pagka may crusade, Pastor, ang mga kapatid ay nagkakaisa. Bakit? Sama-samang magluto ng sopas. May mga magsusundo doon sa mga attendees. May mga maglilinis dito sa church. Wow! May magpapak ng mga gifts. Sama-samang nananalangin. Nagkakaroon ng pagkakaisa, mga kapatid. Sabi ng kapatid, maganda siguro, Pastor, 1 year ang ating crusade. Parang mahirap din yun. Dati, di ba, sa mga panahon na sa Mindanao, tag 2 months ang crusade. 2 months. Ngayon ay 1 week na lang. 1 week na lang. Pero dapat mayroong layman. Mayroong nag-groundwork, mga kapatid. Alam po ninyo, ito ay hindi pansamantalang sigla.
kundi malalim na pagbabago ng buhay na nakatuon saan? Sa langit. Okay? Nakatuon sa langit. At ang paglago sa Espiritu ay nagbabago ng ano? Pananaw at pagsubok. Tingnan niyo yung mga martir. Tingnan niyo po yung mga early ng ating church. Kahit sila po ay pinakuluan yung nilagay doon, they keep on praising God. Amen? Hello? They keep on praising the Lord. Nung sila po ay pinersecute na, they keep on saying, praise God. Praise the Lord. Sa atin, minsan, sinubok lang po tayo. Sinubok lang tayo ang ating pananampalataya. Ayaw na nating dumalo. Mga kapatid, first Sabbath ko ngayon, hindi ko po kayo kilala ha. Wala po akong pinapatamaan sa inyo. Oo. Saan kaya ngayon, saan kaya ngayon may nais palaguin ang Diyos sa gitna ng hirap? Nakakaranas tayo ng paghirap. Pero sa tingin po ninyo, mag-reflect tayo sa ating sarili. Saan kaya ako tinatawagan ng Panginoon na palaguin ang aking saang banda ng aking spiritual life? Nais ng Panginoon na ako'y lumago. Number 4. Ito po. Hindi lamang pasasalamat ni Pablo, hindi lang nagpapasalamat si Pablo, siya din po ay nananalangin ng may layunin. Kaya mayroong panalangin. Sasalamat at panalangin. Okay? Hindi lamang nagpasalamat si Apostol Pablo, ngunit siya din po ay nananalangin ng may layunin. Okay? May layunin. Ipinanalangin ni Pablo na ang pag-ibig ay sumagana. Okay? Isama po natin sa panalangin natin na ang pag-ibig ng mga kapatid ay sumagana. Na ang pag-iibigan ng mga kapatid ay lalago. Sabi nung isang kabataan sa kanyang nanay, "Ma, sa church ba, parang kikipi yan dyan ang church natin? Ano yung kikipi, anak?" Sabi niya, "Baka kikibi. Kanya-kanyang baon, patlak ba?" Hindi na kikipi. Ano yung kikipi? Kanya-kanyang plastikan. Aray ko. Sabi nung isang, kikipi. Sabi ko, tama, parang bagong word yun, kikipi, kanya-kanyang plastikan. Kasi, pag nasa loob daw ng church, maganda naman ang lalo pag may mga bisita. Pero pagka wala na, minsan doon sa GC, mayroong mga konting discussion, doon na alam po ninyo, di ba, mga ganon. Kikipi, kanya-kanyang plastikan. Sa panahon ng 10 days of prayer, di ba tayo ngayon? I-culminate ang ating 10 days of prayer sa pamamagitan ng paghuhugasan ng paa. Tama po? Okay? At pagpartake ng emblem. Yung tinapay na walang libadura at wine na hindi nakakalasing. Sabi ng pastor na nagdala, mga kapatid, kung hindi pa tayo mabago, palagi tayong nagko-communion service, ang ipapakain ko na sa inyo ay binangkal. Hindi na yung binangkal. Kay gahi man kayo ng binangkal. Binangkal o hindi na yung grape juice. Oo. Ingon niya, ang akong ipainom na sa inyo kanang tuba. Binuwang raman to. Mga kapatid, ipinanalangin ni Pablo ang pag-ibig, na ang pag-ibig ay sumagana. At may kasamang kaalaman at pagkaunawa. Pagkaunawa, mga kapatid. At ang pag-ibig, Kristiyano ay hindi bulag. Hindi bulag, kundi may karunungan at pag-unawa. Bulag ka ba sa ginawa ng kapatid sa iyo? Hindi.
Hindi ka bulag. Naririnig mo, nakikita mo. Ginawan ka ng ganito. Ngunit, ang pag-ibig ng Kristiyano ay may karunungan ng pag-unawa. Mga kapatid, kung ang iyong kapatid ay mahina, nagkamali, bakit ikaw hindi ka ba mahina? Bakit ikaw hindi ka ba nagkamali? Kaya ang pag-ibig ng Kristiyano ay hindi bulag, kundi may may karunungan at pag-unawa. Kasi kung ang gusto natin, tayo lang ang uunawain, ayaw nating umunawa, walang mangyayari. Right? Minsan kasi gusto natin ganun eh. Tayo ang uunawain. Hindi naman natin sinasabi, pero ganun ang nangyayari. Bakit? Ang turo po natin ay papunta doon. Yung sa atin pala. Di ba? Mga kapatid, ipinanalangin ni Pablo ng iglesia ay mapuno ng spiritual na karunungan. Okay? Spiritual na karunungan at pagkaunawa. At ang mga bunga po nito, marangal na pamumuhay, marangal. Sana po hindi Adventist ang pinakatikasan. Ha? Hindi Adventist dapat. Pangit yung pagtanong saan ang bahay ni Brother So-and-so? Yung katong scammer? Pangit yun, mga kapatid. Katong tikasan, yung pangit yun. Okay? Pangit yun, mga kapatid. Ang bunga nito ay marangal na pamumuhay, pamumungang espiritual, paglago sa pagkakakilala sa Diyos, at patuloy na pasasalamat. At hindi lang yan, mga kapatid. Okay? I'm about to end. Ginagabayan po ng Diyos ang kanyang bayan sa pamamagitan ng banal na kasulatan. Kaya siguro marahil nawawala tayo sa ating track. Ha? Yung dinadaanan. Bakit? Hindi na po natin nasusunod ang sabi ng Biblia. Bakit? Hindi na natin binabasa ang Biblia. Kung nagbabasa man tayo ng Biblia, hindi na natin isinasabuhay ang Biblia, mga kapatid. Ginagabay ng Diyos ang kanyang bayan sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Kaya nga po, ilan po sa atin ang nagkakaroon pa ng 777 prayer? Di ba yan po ang sa atin ng World Church? Ano yung 777 prayer? Nang ibig sabihin, Seventh-day Adventist, nangingilin ng ikapitong araw sa buong linggo, nananalangin ng alas 7 ng umaga, alas 7 ng gabi. That's 777 prayer. For what purpose? Hihilingin po natin ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. Okay? Alas 10 na po, mga kapatid, and I will make a conclusion. Inaanyayahan po tayo, mga kapatid, sa atin pong lesson ngayong week na isabuhay po ang mga rhythm ng Kristiyanong pamumuhay na mayroong pasasalamat, at sa ating pasasalamat, tayo po ay lalago sa ating relasyon sa Panginoon. At sa atin pong paglago, mga kapatid, atin pong mararamdaman, atin pong mai-experience ang guidance ng atin pong Panginoon. So magpasalamat po tayo sa Diyos para sa katuwang sa Ebanghelyo. At patibayin niya po ang ating ugnayan ngayon. Tayo nawa po ay lumago sa atin pong pagkakakilala sa Kanya. Bagaman sa kabila po ng mahirap na kalagayan, hingin po natin sa Diyos na tayo po ay magbunga. Amen? At ang panghuli, ipanalangin po natin ang panalangin ng kagaya kay Pablo para po sa ating iglesia. Hilingin po natin, humiling po tayo ng
pag-ibig, pangunawa, at pusong mapagpasalamat. Dahil ang sabi po ng ating lesson, ang Diyos po ang nagpasimula, siya rin po ang tatapos. Wala po tayong dapat ikabahala, mga kapatid. Ang sasalamat at panalangin ay hindi lamang mga gawain ng pananampalataya, kundi ito po ay patunay na lubos po tayong nagtitiwala sa Diyos. Pagpatayin po tayo ng Panginoon. Para po sa pagtatapos ng ating Sabbath School Worship, awitin po natin ang Rejoice, Ye Pure in Heart. Tayo po'y sama-samang tumayo. Rejoice, ye pure in heart. Rejoice, give thanks and sing. Your feast of banner we bold, the cross of Christ your King. Rejoice, 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 give thanks and sing. With voices full and strong, as oceans surge in praise, sing for the sturdy hymns of hope, the psalms of ancient days. Rejoice, 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 give thanks and sing. With all the angels' choirs, with all the saints on earth, pour out thanks, streams of joy and bliss, rapture no blessed night. Rejoice, 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 give thanks and sing. Yes, all through life's long path, still chanting as we go. Oh, through each by night and day, in gladness and in woe. Rejoice, 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 give thanks and sing. Him who reigns on high, Lord whom we adore, Father, Son, Holy Ghost, one God forevermore. Rejoice, 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 give thanks and sing. Dakilang Diyos, katulad po ng mensahe ng aming leksyon, naway ang aming mga puso ay punong-puno ng pasasalamat at mga panalangin na ang bawat isa po sa amin ay magkaroon ng malalim na relasyon sa inyo. Kami po'y magbunga, kami po'y lalago, at mas marami pa po ang mahikayat na pumunta sa inyo pong kaharian. Ito pong lahat ay aming hiling at dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen.